Magandang araw mga kaibigan at sa araw na ito, ang tampok ko pong video sa inyo ay yung gabing kami pinasok nitong si Darwin Botlay. Itong si Darwin Botlay ay tinatawag sa Tagbilaran na pastor. Pero ako hindi naniniwala na ito ay pastor sapagkat sa pag-uugali pa lang para lang bata sa kalye. Parang bata sa kalye. Ni lantarang ipinapakita sa kanyang katunggali kung gaano kababa ang kanyang pinag-aralan sa Biblia. Di naman sa nilalait ko siya. Pero hindi naman yata ako papayag na ituring siyang magaling sa Biblia kung ang paraan naman sa pagtuturo ay dinadaan lamang sa mga panlilinlang na paraan. Halimbawa na lang kunwari, yung magtatanong sa Biblia, pero ang gusto niya, isagot lang King James Version. Pero natuklasan na kahit pala sinabi na mismo sa King James Version, ayaw pa rin paniwalaan. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel at hindi po nakapag-subscribe, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay? Pero bago muna yan, may napansin akong comment dito ni Kristohanong Isog. Tayo tawagan sa Kristohanong Isog, ano? A few moments later. Siya kayo magipag-debate daw siya. Si ano to eh. Ito is si Darwin Butlay. Hello? Hello Hello bro? bro, Okay bro? ngayong gabi bro. Oh, magandang gabi bro. Sa may ato bro. Unsay topic ninyo bro. About sa INC bro. Pero kung meron kang ibang topic na gusto mong talakayin, open pa rin kami bro. Ano gusto mong talakayin bro? Pwede ba magtanong bro? Pwede. Kung Pwede. okay bro, ito yung tanong ko bro. Sabi ng aral nyo ay si Maria ay ina ng Diyos. Tanong bro, may ina ba talaga ang Diyos? Ito ang sagot bro ha. Batay sa aral ng Katoliko, kaya ina ng Diyos si Mama Mary dahil siya ang ina ng Panginoon. Sa Biblia, talagang sinabi ni Elizabeth na dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. Yung Panginoon na yon, tinutukoy niya doon na may ina, si Jesus yon. Kaya nga ina ng Panginoon eh. Dahil doon sa term na ina ng Panginoon, dahil Diyos naman yung Panginoon na yon, ina ng Diyos. Yun ang aral namin bro. Ito ang tanong bro. Sabi mo, sa sagot mo ay si Maria ay ina ng Diyos. Sabi ng John 1:1 bro, na hindi sa wala pang nagawa na kahit isa bro, ang Dios ay meron na. Sa Bisaya bro, sa wala pa nabuhat bisan usa ang pulong diha na ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Pangutana bro, si Maria naa na ba sa panahon nga wala pa nabuhat bisan isa bro? Ito yung sagot, wala pa si Maria niyan. Wala pa. At yung Diyos na si Kristo, wala pang ina. Kailan siya nagkaroon ng ina? Nung ibinuntis na ni Maria. Doon siya nagkaroon ng ina. Yung John 1:1, wala pang ang tao niyan eh. So wala pa siyang ina. Ang problema kasi, hinulaan na sa propesiya. Isaiah 9:6 na itong batang ito na makapangyarihang Diyos isisilang ng isang dalaga. Sabi naman sa Galatia 4:4, pagdating ng tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak at isinilang ng isang tao. Kaya nagkaroon siya ng human nature. Ngayon, nung nagkaroon siya ng human nature, yung personang ipinanganak ni Maria, Diyos yun. Kasi nung pinanganak ni Maria si Jesus, di naman naghiwalay ang kanyang human nature at yung kanyang divine nature. Nasa isang persona lang yun eh. Yan ang ipinanganak siya, sinabi ni Elizabeth, puno siya ng Holy Spirit,
Puno siya ng Holy Spirit. Nang sabihin ni Elizabeth, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. Oh, yun, ina ng Panginoon. Yung Panginoon, Diyos naman yun eh. Next question, bro. Okay bro, next question bro. Sabi mo, yung si Kristo ay Diyos. Sabi ng Biblia bro, John 3 verse 6, ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ito tanong bro, yun bang anak ni Maria ay Diyos ba dahil siya ay tao? Yes or no? Categorical question bro. Yes, bro. Talagang Diyos yun. Actually, ayon sa Colossus 2:9, basahin ko ha. Ito babasahin ko itong Bisaya para mas klaro, ano. Ito. Sabi sa Colossus 2:9, ganito ang ating mababasa. Sa Bibliang Bisaya ito ha. Sabi ganito. Mhm. Ang tinuod, si Kristo nahimong tawo. Apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Kung tatagalogin yan, ang totoo, si Kristo naging tao. Ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nung siya isinilang ni Mama Mary, ibinuntis siya, naging tao siya noon, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nung ipinanganak siya ni Mama Mary as persona, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. At never nangyari na hiwalay ang kanyang pagka-Diyos at kanyang pagkatao nung ipinagbuntis siya ni Mama Mary. Yun bro. Okay, sunod na tanong bro. Sabi mo yes, sa categorical ko na tanong, yes. Ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ito tanong, uulitin ko bro, sabi mo kasi yes eh. Yung si Maria ba ay Diyos? Kasi sabi mo, yes, na Diyos si Kristo. Yes ba? Tao ba si Maria o Diyos? Si Maria ay tao. Yan. Okay, tao, salamat. Maliwanag yung aking mga sagot Okay, ha. tao, salamat. Si Maria ay tao. Ang kanyang ipinanganak, si Kristo. Si Kristo na kanyang ipinanganak, isang persona. Yung personang yon may dual nature. Tao at Diyos. Kaya dahil mas mataas ang Diyos sa tao, tinatawag siyang ina ng Diyos o ina ng Panginoon. Sinabi ni Elizabeth yan nung puno siya ng Holy Spirit. Magiging mali lang ang aral na yan kung sasabihin mong nagkamali si Elizabeth. Next question. Sabi mo, tao si Maria. Ito tanong sa iyo, bro. Sabi ng John 3 verse 6, ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ito tanong, tanggap mo na ba ngayon, bro, na si Maria ay ang anak niya ay tao na si Jesucristo, walang sinasabi na ina siya ng Diyos. Tanggap mo, bro, o hindi? Ito ang aking sagot, bro. Kung aaminin mo lang, bro, na hindi Diyos si Kristo na ipinanganak siya, malamang sasabihin kong mali ka. Kaso, nung ipinanganak ni Maria si Kristo, Diyos nga siya. Ewan ko lang kung anong turo sa inyo, kung Diyos ba si Kristo o hindi. Yung pinako sa krus, Diyos ba yun? Nasa inyo na yun. Sa amin kasi, bro, ito ang aral namin, bro, ha? Nung ipinanganak ni Maria, kung ang pinanganak ni Maria, ordinaryong tao lang talaga. Kaso nung pinanganak ni Maria, si Kristo yun eh. Si Kristo di naman nahiwalay sa kanyang pagka-Diyos eh. Kaya Diyos ang kanyang ipinanganak. Hindi naman tao lang. Yung John 3:6 referring yun sa tao lang. Halimbawa, si Jochebed na tao lang, nanganak rin ng tao lang na si Moises. Tao lang si Jochebed, tao lang si Moises. Pinanganak ni Jochebed si Moises na tao lang. Yun ang tinutukoy sa John 3:6. Ang pinanganak ng tao, tao. Ang pinanganak ng Diyos, Diyos. Kaso ang pinanganak ni Maria, anak ng Diyos. Anak ng Diyos ang pinanganak ni Maria. Ngayon, nasa iyo na yan. Kung tatanggapin mo na ang anak ng Diyos ay tao lang, valid yung paggamit mo ng talata. Nasa iyo na yan, bro. Wala sa akin ang problema. Nasa iyo na yan. Oh, next question. Okay, sunod na tanong bro. Salamat sa sagot mo bro. Sunod na tanong bro.
sabi ng Biblia, nagkatawang tao si Kristo. Yun bang nagkatawang tao ay talagang tao siya, totoo, or nagkatawang tao lang? Ay, talagang tao yun bro. Babasahin ko ha. Babasahin ko ha. Ayon dito sa Sige, First sige. Timothy chapter 2 verse 5, ito ang ating mababasa. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Ano daw? Jesus was truly human. Ewan ko lang kung anong unawa mo dyan, bro, sa Jesus was truly human. Ikaw na balaw mo unawa dyan, bro. Anong unawa mo dyan? Okay, sunod na tanong bro, truly, kasi sabi ng totoo namang tao siya eh. Ito tanong ko bro, yun bang nagkatawang tao at nagkatawang unggoy? Bro, pag sinabi bang nagkatawang unggoy, unggoy ba siya or nagkatawang unggoy lang? Ah, Kasi, hindi ko sige bro, tinatanggap ang ganyang uri na fallacy question. Yan ay isang hindi yan pala si bro. bro, fallacy question yan bro. Ang tawag dyan bro is loaded question fallacy. Pinalitaw mo na merong nagkatawang unggoy. Palitawin mo muna na merong nagkatawang unggoy bago ko tatanggapin na meron nang nagkatawang unggoy. Okay, sunod na tanong bro, kasi sabi mo pala sige bro. Sunod na tanong bro, ito tanong ko bro, yung word na sinasabi na nagkatawan, ano bang ibig sabihin yun bro? Tao talaga or pag sinabi nagkatawan, anong ibig sabihin doon bro? May dictionary ka ba bro? Sige, Biblia gagamitin ko. Ang ibig Sige, sabihin, sige bro. ng nagkatawang tao, became human. John chapter 1 verse 14, ayon dito, Sige bro, yan bro. and Christ became a human being. And Christ became a human being. Ano ibig sabihin ng nagkatawang tao? Naging tao. Kung babasahin rin yan sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi. Naging tao ang salita. Dahil naging tao, di tunay na tao, naging tao eh. Yung sinabi naging tao bro, yun ba ay talagang tao bro or nag-transform lang? Ano ba Hindi siya pagkaintindi mo bro? hindi siya nag-transform. Hindi siya nag-transform, Brother Butlay. Tendo, Yes, Brother John Ray? yes, siguro direktahin natin yung ano, para mas maunawaan niya. No, kasi parang natumbok niya dahil kasi ina ng Diyos. Tingin niya kasi pagiging ina ng Diyos, Diyos din si Inang Bering Maria. Hindi bro. Ay, mali. Hindi ganoon ang turo natin. Ang pagiging ina ng Diyos is a title. Titulo yan ng Inang Bering Maria bro. Hindi yan dahil siya ay Diyos. Okay? Walang pinagkaiba yan bro sa isang nanay na naging ina ng kapitan sapagkat ang kaniyang anak ay isang kapitan. Para bang ina ng mayor? Ina ng mayor para mas madali mo naman. Wait lang, para maunawaan niya. Hindi nangangahulugan na ina ka ng kapitan. Sige, magtanong bro. Next question bro. Hindi pa tapos bro. Wait lang. Sige, Para maliwanagan ka, Butlay. Sabing ina ng Diyos, titulo yan na ibinigay ng simbahan kay Inang Bering Maria. Titulo. Tandaan mo palagi titulo. Katulad ng pagiging ina ng kapitan, hindi nangangahulugan na yung ina, kapitan din. Ina ng engineer, hindi nangangahulugan na yung ina, engineer din kasi yung anak niya engineer. Ina ng mayor, ina wala ng yan sa Biblia bro, engineer, walang engineer sa Biblia bro. Makinig ka. Nagsalita ka kaganina ng unggoy eh. Mayroon bang unggoy naging tao sa Biblia? Hindi bro, ito alam niyo ano yun, tinatawag na pala si Bro Darwin Butlay. Hindi na ako gumagamit. Makinig ka muna sa explanation. Kaya balik sa Bible. Wait lang bro, papaliwanag siya eh. Ang ginagawa ni Brother John Ray, analogy. Pinapaliwanagan ka nga eh, based on Balik reality. kayo sa Biblia bro, ito tanong ko sa Biblia bro. Saan mababasa na si Kristo? Ito tanong, pakinggan mo bro. Wait lang muna. Bro Darwin, wait lang muna. Ito sa'yo bro, assignment. Pag hindi mo nasagot Bro Darwin, wait lang muna. Sige, itong tanong, saan mababasa
sa Biblia Kinig ka muna. na si Kristo ang nagsabi na ina si Bro, Darwin, Maria. makinig Yeah, ka ina. muna. Sinabing Oh, ina sa Biblia. Mr. Darwin, Sa entire Mr. Biblia, Wait, Darwin, bro. Kahit wait, sa wait lang muna, Bro Darwin. Wait. Maccabeus, kahit sa kwan, bro. Bro, wait lang muna. para na yatang di tunay na Kristiyano itong kaharap natin ngayon Yun Parang na nga. nagpakita na ng Ugali. iba talaga pag nasa ibang relihiyon, no? So, Ah. makinig ka muna. Bro Darwin, makinig ka muna ha, kasi hindi pa namin. na tapos sumagot eh. O sige. Unang-unang mga kapatid, Brother John, Brother Wendell, Brother Butlay, unang-unang programa namin to, matuto kang respeto sa programa namin. You are Yes. welcome here magtanong kahit anong tanong. Huwag mo kaming harangan sa mga sagot namin, lalo na kinakailangang ipaliwanag. Sige, Brother John, tuloy mo. Oh, okay, so malinaw naman yan, Brother Butlay, na kapag sinabing ina ng Diyos, titulo yan na ibinigay ng simbahan. Ulitin ko, katulad ng isang nanay na naging ina ng kapitan, hindi nangangahulugan na yung ina kapitan din. Ina ng engineer, hindi nangangahulugan na yung ina engineer din. Kundi dahil ang kaniyang anak ay mayroong isang katungkulan or mayroong isang malaking pangalan sa isang komunidad, kaya tinawag siya, halimbawa, mayor o presidente, kaya yung nanay automatically magiging ina ng mayor or ina ng presidente. Ngayon, sa ating inang Birheng Maria, bro, ang kaniyang ipinanganak, hindi lang isang kapitan, hindi lang isang inihero, hindi lang isang mayor, hindi lang isang presidente. Anak ng Diyos. Siya ang nanganak niyan. Walang ina kapatid na nanganak tapos hindi siya yung ina. Alright? Yung nanay mo, siya yung nanganak sa'yo. Kaya hindi pwede na hindi yan maging ina mo. Ina mo yung nanay mo. Si Panginoong Kristo, ina niya si Inang Birheng Maria. Ano ba ang ipinanganak ni Inang Birheng Maria? Malinaw yan, Diyos. Kinote mo nga, John 1:1. No, from the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. So yung Word, yung God, yun yung ipinanganak ni Inang Birheng Maria. Kaya tinawag siya na ina ng Diyos, hindi dahil siya ay Diyos, kundi ang kanyang ipinanganak ay Diyos. Sana maunawaan mo yan, Butlay. O sige, magtanong ka na uli. May tanong ako sa iyo, bro. Saan sa Biblia na sinasabi ni Bro, mali Kristo yan, bro. ay Bro, ina niya si Maria? bro. Saan sa Biblia, bro? Kahit isang verse. Sige. Sa KJV lang, bro. Para Sige. Sabi niya kasi, sagot bro, mo, bro. Sa bro KJV lang. Darwin, ang nagtatanong, bro Darwin, naghihintay ng sagot. Huwag mo kaming didiktahan. Bro, huwag mo kaming didiktahan kung saan kami kukuha ng sagot. Alam mo kung bakit? Marami ang nanonood. At isa pa, ang pagbigay ng sagot sa isang tanong hindi kailangan kulungin sa gusto mo lang. Kasi alam naman natin, Bro, kaya wait lang, tapos di ba ako tapos, bro? Ang tanong, bro, Bro, wait lang. kailangang sagutin, bro. Wait Ito, lang. example, bro. Yung tanong ko ay nasa Amerika. Siyempre, sagutin mo Yes, sa bro, Amerika, hindi sa sasagot China. ako, bro. Kasi Wait lang. malayo ng China, Bro, bro, eh. wait lang, bro. Ang ibig ko sabihin ganito ba? Pag ikaw nagtanong sa amin, halimbawa sa China, sasagot kami sa China. Huwag mo kaming i-specific sa isang barangay lang. Okay? Huwag mo kaming i-specific sa isang barangay lang ng China. Pag China ang topic, buong China pag-uusapan natin. Ang ginagawa mo kasi, nilalak mo kami sa isang barangay lang ng China. Mali yun. Okay? Itong tanong ko kasi, bro, specific po ito, eh. Kasi, yung tanong ko po ay specific po, bro. Tinawag ba ni Jesus si Maria na ina? Tinawag, bro. Babasahin ko, ha? Ito ay nasa John. Ito ay nasa Contemporary English Version. Specifically, ang ibibigay ko, Contemporary English Version. Pag sinabi ko na ang isda mabibili sa palengke, wag mong hanapin sa junk store. Bro. Okay, wait lang. Ko, bro, sa KGB. Huwag mong sagutin sa China, bro. Amerika yung sagot ko. Bro, ang tinatanong mo kasi, bro, saan mababasa sa Biblia na tinawag ni Jesus na ina si Maria? Wag mong ilak na sa isang barangay, kakasabi mo lang eh. Di ba? Wait lang, bro. Ang topic kasi China. Bro, makinig ka muna.
Bro, tumingin ko na, ang topic kasi China. Kaya China. Ang China dito, Biblia. Huwag mo kong ilagay sa isang barangay lang o isang translation lang. At saka, Biblia babasahin ko bro, hindi naman ito comics eh. Hindi ko na problema kung ayaw mo tanggapin. Ang mahalaga, Bro Jando. masasagot yung tanong mo. Bro Jando, tanungin mo rin siya kung KJB lang ba. Sige, Saan sige, sige. Saan mababasa na KJB lang ang gagamitin? Sige, sige. Mamaya na yan, Brother Angel, kasi gagantihan ko siya ng tanong ngayon. Kasi bro, gusto niya KJB lang. Sige. Kaya Tatanungin ko siya yun yung mamaya. tanong ko sa kanya, saan mababasa na KJB lang ang dapat gamitin? Brother Butlay, may tanong dito kasi. Saan daw ang batayan mo na King James Version lang ang pagbabatayan ng katotohanan? Ano bro? Parang mahina mic ko dito bro. Kaya ang ibig sabihin ni Brother Angel ba, bago ako sumagot sa gusto mo, meron ka bang ebidensya na King James Version lang ang dapat pagbatayan? Yes bro, kasi po yung Saan, King bro? Saan, James bro? ay Saan, bro? malapit sa original Bro, po bro. saan bro? Malapit sa Wait original. lang ha. Saan yung sinasabi mo na ang King James Version lang ang dapat pagbatayan? Siyempre bro, kasi kung common sense lang natin bro, malapit sa original. Wait lang, sabi niya kung common sense lang. O sige, kung common sense lang. Pero hindi common sense yan, bro, Butlay, ha? Lilinawin ko, hindi common sense yan, ha? Ang common sense, babasa ako ng Biblia, wala na akong pakialam kung tatanggapin mo o hindi. Ang tanong niya kasi, mababasa ba na tinawag ni Jesus na ina si Maria? Ito ang sagot. Galing sa Contemporary English Version, sa John chapter 2 verse 4, sabi dito, Jesus replied, Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. So, mababasa dito na tinawag ni Jesus, wait lang ha. Mababasa dito na tinawag ni Jesus si Maria na kanyang ina. Mother, my time hasn't yet come. Ngayon, tutol ka ba dito, brother Butlay? Sabi ko, naka-specific yung tanong ko. Saan yung tanong? Bro, hindi kami tumatanggap ng King James Version lang. Programa namin ito, bro. Kailangan mong igalang yon. Hindi kami sumasagot ng King James Version lang. Kung gusto mo King James Version lang, ako ang magtatanong sa iyo at lahat isasagot mo King James Version lang. Translation eh. Alam mo. Bro, hindi nga namin tinatanggap dito, bro, na tama ang King James Version. Majando, Yes. ganito. Butlay, mali ba na tinawag na ina ng Panginoon si Maria? Mali o hindi mali? King James Version gagamitin ko. Ano ako maniniwalang contemporary ba? Hindi. Bro, may clarification dito, bro, si Brother John Ray. Naniniwala ka ba sa sinasabi sa King James Version na si Maria ina ng Panginoon? Pag-isagot, Brother Darwin, kasi humihingi ng si Brother John Ray, clarification sa lahat ng mga nanonood. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng King James Version na si Maria ay ina ng Panginoon? Brother Darwin, ayun, nawala na. Okay, ganito kasi Majando. Nawala na. Ang kaniyang argumento, King James Version lang, sinabi ni Panginoong Jesucristo, Mother. Okay? Granting without accepting. No, granting without accepting. Hindi nga sinabi ni Panginoong Jesucristo. So hindi na niya ina si Maria. So mali si Elizabeth na filled with the Holy Spirit. Basahin nga natin yung 1:42-43 Brother Jando, gaano kapuno si Elizabeth ng biyaya ng Espiritu Santo nung sinabi niya na si Inang Bering Maria, ina ng Panginoon. Sige nga, basahin nga natin sa King James Version. Okay, Kasi King lalabas James ito. Version, Luke chapter 1, verse 41. Natin simulan sa 41. Sabi Okay, dito, 43. King James Version. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. And she Ano spake daw? out, Ano si Elizabeth? filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Patuloy. Ngayon, filled with the Holy Ghost. And she spake out with a loud voice and said,
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Ngayon, kung ang argumento ni Butlay, mga kapatid, hindi niya nanay si Maria kasi walang sinabi si Jesus. Pagpalagay natin walang sinabi. No, yung literal sense na King James Version lang walang sinabi. So, ano ngayon sa isip ni Butlay? Si Inang Bireng Maria hindi ina ng Panginoon. So, nagkamali ang Holy Spirit na nagbigay ng biyaya kay Elizabeth para sabihin ng katagang ina ng Panginoon. Sino ang tama? Si Butlay o si Elizabeth na pinagkalooban ng biyaya ng Holy Spirit? Ang tawag doon, Wala bro, eh. fallacy of Wala false dilemma. silence eh. Silence. Fallacy of Ano? silence yun. Hindi Oh, porket argument from silence din. Argument for silence yes, din. hindi porket hindi sinabi ni Jesus kasi kung yan palang argumento niya, King James Version, maniniwala ako sa iyo, Butlay. Saan sa King James Version sinabi ni Jesus, I am God? Sige. Bro, John Ray, Oh, kanina pa lumaya si Butlay. di. Yun lang. Mag-ano-ano ka ng King James Version. Kung hahanapan kita ngayon ng King James Version, saan sa King James Version from old to new, sinabi ni Jesus, I am God. Kasi kung wala kang mabasang I am God, sinabi ni Jesus, itapon mo yung King James Version mo kasi hindi pala Diyos si Jesus sa inyo kasi wala siyang sinabi sa King James Version na I am God. Ano ba namang argumento yan? The argument must be based on logic, not on private interpretation. Butlay, ano ka ba? Yun na nga, vacation. Di mo Natakot na sa marinig. mga tanong. Di mo na marinig. Tumak Sabi tumakbo. niya mahina, bro, mahina mic nyo sa akin, hehe. Di ko alam kung si Junri ba tinutukoy niya na mahina. Sabi ko sa kanya, kanina sumasagot ako, naririnig mo. Ngayon tinatanong ka for clarification, di mo na marinig. Hindi na kasi, si Pero Junri kasi kanina pag nagsasalita, nawawala yung boses niya, napuputol. Malamang yun ang yung tinutukoy ni Butlay. Pero ang duda ko dito, hindi. Alam niya kasing ipit siya sa tanong ni John Ray. Ipit siya dun eh. Oh. So, yun talaga. Si Butlay talaga, never pa yan nag-ano sa akin, naggamon sa akin ng debate face to face. Dami niyang inamon dito eh. Si James Consinsino, si Jared Almasora, si Paul Alima. Pero never pa to naghamon sa akin to si Darwin eh. Debate, sa debate namin, tumakbo yan. At tumakbo yan. Debate namin, hindi niya tinapos. Yun na nga. Ewan ko, ba't kaya ganun? At saka, para lang magkaroon kami ng debate ni Butlay, hinamon ko siya. Hinamon ko siya na face-to-face debate sa Tagbilaran. Kasi nagkataon, maglapit lang kami ni Butlay. Di pagkakataon na to na makapag-debate ako ng face-to-face sa kanya. Ang sagot niya sa akin, pinasa niya ako kay Dino Diaz. Bro, communicate bro. Maganda, communicate mo si Butlay bro. Sabihin mo sa kanya, makipag-debate ako sa kanya dito sa punto por punto kasi pumasok na siya. So may access na siya, may Zoom na siya. Sabihin mo siya bro, sabihin mo sa kanya. Ay, hindi Zoom yun, Brother John Ray. Hindi Zoom yun, Messenger yun. Sabihin mo sa kanya bro Jando, na pagpatuloy namin yung debate namin, yung about sa good works, makakapagligtas. Ako ang affirmative. Ay, ang tanong ngayon kung lalaban ba si Butlay? Sabihin mo sa kanya kasi hindi natapos yung debate namin, tumakbo yan eh. Yun na nga. Actually, kilala ko si Butlay, mga kaibigan. Kilala ko talaga si Butlay. Personal ko kilala yan kasi nagkikita na kami niyan sa Tagbilaran, pag may dialogos pagtoo. Ang nakikita kong paborito niyang lapitan at pagkipagtalakayan, yung sa tingin niya, kakayanin niya. James Consinsino, medyo kaya to eh. Kasi alam niyo kung bakit? Wala kasing record si James Consinsino na debate sa Tagbilaran. So malamang ang nasa isip ni Butlay, mahina si James. Kaya si James hinahamon niya. Ito naman si Almasora, hinahamon din niya. Kasi alam niya kasi si Almasora kasi maingay. Uy, take note ha.
Si Almasora nagkaroon ng debate doon kay King Bishop Ephraim Bulambaw. Kinurse siya ni Bulambaw. Kinurse siya, grabe. I declare that your days will no longer be happy. Grabe. Sinumpa ni Bulambaw si Almasora. Galit niya yung Almasora eh. Ayun. Sabi ko kay Bulambaw, naiintindihan kita bro. Yan ang naramdaman ko sa kanya noon. Pero ngayon, kayo naman ang makakadama niyan. Pero, totoo talaga, di niya naano si Almasora doon, di niya talaga nagiba. Okay, so, nawala si Butlay. Sino lang ginagawa ni Butlay? Tawag ko balik. Tawag ko balik. Na. Kung magre-reply ba to ha? Tawag ko balik. Kasi, di na naano si Butlay eh. Okay. So, move tayo sa tanungan portion muna saglit. May tanong kasi dito na ating kailangang ipasagot. From Melpe Medrano, paano po natin didepensahan ang tanong na gaano tayo kasigurado na yon ang muka ng mga santo natin? Ni Jesus, ni Virgen Maria, at iba pa. Salamat. Ulo, grabe tanong na ito. Brother Windel, paano doon natin masisiguro na yung ating mga santo, yun na ang mukha nila? Okay. Nawala na si Butlay. Nawala si Butlay, nawala. Tinanong lang siya kanina ni Brother John Ray, yung sinasabi sa King James Version na si Maria ay ina ng Panginoon. Ay, tumatawag. Ito. Wait Sige, lang ha. mamaya natin sagutin yung tanong mo, Brad Jando. Sige. Ito. Uli papasok si Butlay. Hello, bro. Hello, bro. Bro, yung tanong kasi kanina ni Brother John Ray kasi for clarification lang naman yon. Kasi, Ano? Sige, bro. ang tanong niya kasi for clarification lang daw yun eh. Kasi, naghahanap ka palagi ng King James Version. So, ang tanong niya doon sa sinasabi sa King James Version na si Maria ay ina ng Panginoon, naniniwala ka ba daw doon? Okay, sagot bro. Hindi ako naniniwala na si Maria ay ina ng Panginoon kasi ang Diyos at ang Panginoon ay iisa na sinasabi sa John 1:1 na walang simula. Ibig sabihin sa wala pa nabuhat bisan isa sa version nga Bisaya, Biblia. Sumo na bro. Bro, eto bro, babasahin na King James Version to ha, King James Version ha. Ang Sige, sabi, may King James din ako. sige, King James Version bro, pakibukas. King Okay, James ako ang babasa bro, ako ang babasa. Ate, simulan sa verse 41 bro, para clarification naman, di ba? Verse 41, simulan mo. Di siya daw Sige, magbasa, bro. Brad Jando, siya daw magbasa. Saan bro, saan? Verse 41, Luke chapter 1, verse 41 tayo magsimula. Okay, look. 43. Wait lang bro, wait lang. Kasi nag-open pa ko. 43. Bro, dyan, yes. Luke chapter 1, verse, asa to bro? 41 tayo magsimula bro, Butlay. Sige, 41. Sige, asa. Sige, 41 bro. Ningon dere sa 41. Asa, 41. Asa man itaman bro? 43, ating muna simula sa 41 muna. Ating unawain ng 41, 42 at 43. Ating unawain. Sige. Go ahead, 41 bro. Ningon dere sa og nahitabo. Hindi, yung ano bro, yung King James Version bro, King James Version. Gusto mo kasi King James Version eh. King James Version. Bisaya lagi sa King James Version bro. Bisaya bro. Bisaya sa King James Version ba? So ang ginagamit mo, Bisaya. So hindi King James Version. Na English bro. Kay gi-translate rag Bisaya bro ba akong giingon. Sige. So Bisaya ang babasahin mo. So ating buksan sa Bisaya, verse 41. Go ahead, brother Butlay. Og nahitabo nga sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, ang bata miulpot sa iyang tiyan. Og si Elizabeth
napuno sa Espiritu Santo. Oh, wait lang. 42. Oh, wait lang muna. Kina-confirm ko Sige. lang. Sige. Totoo ba dito na puno si Elizabeth sa Holy Spirit ng pumunta si Mama Mary sa kanila? Puno siya ng Holy Spirit dito? Hindi puno, bro. Napuno lang, bro. Ay sinabi napuno, hindi puno. Ano, Napuno, bro. bro, ano yung filled sa English? Kasi sa English yan eh. Filled with the Holy Ghost. Filled. Ano yung filled? Ang ibig sabihin, bro, napuno ba? Napuno, dili puno. Napuno ang ingon diri, bro, napuno. Ibig sabihin, bro, kanang ito example, bro. Yung nag-igib ka ng tubig, bro, sa Tagalog, yung pinuno mo, bro, siyempre sabihin mong napuno. Hindi mo sabihin puno. Napuno lang, bro. Yung balde, bro, yung balde na napuno ng tubig, mabigat ba bitbitin? Mabigat? Yes, bro. Kasi mapuno eh. Ngayon, dito, bro, si Elizabeth napuno ng Holy Spirit. Pag siya napuno ng Holy Spirit, magsisinungaling o hindi? Magsisinungaling gihapon, bro, kasi yung tao sinungaling, bro. Kasi ang tao sinungaling, bro. Ipapalala ko sa inyo si Darwin Butlay ay kinikilala itong pastor. Brother, huwag kang magkomentaryo, bro. Wait lang muna, bro. Pinapakilala ko lang na ang kausap ko ngayon ay isang pastor. Pastor ng Assembly of God na sa kanya, ang taong napuno ng Holy Spirit para sa kanya, magsisinungaling pa yan. So, yes. Sabi ng Roma 3:4. Hindi. Si Elizabeth, sabi mo nagsisinungaling si Elizabeth, ha? So, yun ha. Next, 42. Next, 42. Sinungaling 42. Ano sabi? Og misinggit siya sa dakong tingog og miingon, bulahan ikaw sa taliwala sa kababaihan, ug bulahan ang bunga sa imong tiyan. Okay. Wait lang. Nung sabihin ni Elizabeth, bulahan ang bunga sa imong tiyan, bakak yun o hindi? Hindi, bro. Yung unawa mo lang ang bakak mo eh. Wait lang. Akala ko ba pag puno, magsisinungaling? Huwag kang tumawa, bro, kasi yung Diablo tumawa sa katotohanan eh. Tumatawa nga si Kristo eh. Ayan na. So, para sa iyo, bro, para sa iyo is itong sinabi ni Elizabeth, bulahan ang bunga sa imong tiyan, totoo ito, totoo. Alangan magkamali yung Biblia, bro. Hindi na magkamali yung Biblia, bro. So, pag sinabi ng Biblia, maniniwala ka talaga? Yes, kapag lalo na King James Version. 43 po, 43. O unsa kini kanako nga ang inahan sa akong Ginoo moanhi kanako. Sabi mo kasi pag sinabi ng Biblia maniniwala ka. Ngayon, sinabi ng Biblia mismo, inahan sa akong Ginoo, naniniwala ka ba diyan? Yes, naniniwala ako pero ito. Okay. Pakinggan, bro. Ito ay patanong eh. Basahin niyo sa English basahin mo sa English sige. May question. Ano yung tanong niya? Anong tanong niya diyan? Inahan sa akong Ginoo muanhi kanako. So ano yung tanong niya? Yung tanong niya, bro, patungkol po sa ina ng Mali. Mali yung unawa mo. Huwag mong sabing mali kasi ito ay Berjando, medyo nawala na kayong dalawa. Kasi ang sinabi niya kaganina kasi hindi siya naniniwala na ina ng Panginoon si Mother Mary. Sabi niya kahit pasabihin daw ni Elizabeth hindi siya maniniwala. Pero ngayon sabi niya naniniwala na siya. Naniniwala na siya. Naniniwala mo, naniniwala ka. Bro, pag nagbasa ka, bro, alam mo yung question mark, bro, at semicolon at colon, bro. Ano bang ibig sabihin ng question mark, bro? Hindi ka naniniwala. Sabi mo kaganina, hindi ka naniniwala kay Elizabeth. Sabi mo kasi kaganina, hindi ka naniniwala kay Elizabeth. Tapos ngayon sabi mo ngayon naniniwala ka sa kanya.
So alin ba, naniniwala ka ba kay Elizabeth na ina ng Panginoon si Maria? O hindi ka naniniwala na siya ay ina ng Panginoon? Ito'y patanong bro, hindi po statement to bro. Ito'y Ano patanong yung na ano yung tanong nga dyan, bro? Patanong man yan o hindi, patanong man yan o hindi, naniniwala ka ba sa statement na yan? ay siyempre naniniwala na kailangan pa ito ng sagot. Huwag mo Sige. Sige. Papaliwanag ko sa... Sasaglit lang ba? Sabi mo kasi kanina, baka mali itong King James version ko na may question mark bro sa 43. Basahin mo daw sa English bro na King James. Baka sabi mo, baka walang question mark. sabi mo kaganina, nung pagpasok mo muli, hindi ka naniniwala. Tapos ngayon sabi mo maniniwala ka. Alin ba yung tama mong sagot? Maniniwala ka o hindi ka naniniwala? Ang paniniwala ko bro ay patungkol po na hindi ina si Maria ng Diyos na si Jesucristo, hindi ina. Sige. Yan po, Brother Butlay, saan paniniwala sa ko. Biblia mababasa na si Maria ay hindi ina ng Panginoon? Ay sa verse 1 ng John 1:1 kasi po Hindi, sabi diyan. wait lang bro ha. Bro, wait lang bro ha. Hindi pa nga ako Bro, nakatapos. Sumagot ka na. Bro, wait lang bro. May tanong ka Alam ko naman. kasi yung John 1:1 eh. Alam ko yung John, wala naman nakalagay doon na Alam mo. hindi ina ng Panginoon eh. Ang tanong ko sa iyo, saang talata mababasa na si Jesus ay hindi ina, si Maria ay hindi ina ng Panginoon? Yun ang tanong ko. Pakinggan mo bro, ito sagot ko bro. Sinabi ng Biblia ang Panginoon ay nandiyan nasa wala pa Hindi yan ang hindi yan ang tanong ko, bro Butlay. Bro Butlay, hindi yan ang tanong ko eh. Bro Butlay, hindi yan ang tanong ko eh. Strawman fallacy ang ginagawa mo. Kung ano yung tanong ko, yun nasagutin mo. Ang binibigay mo si Kristo nandoon na bago likayin ng mundo. Hindi ko tinatanong kung mababasa ba yun eh. Ang tanong ko, sa Luke 1:43 kasi, Butlay, sinasabi doon na si Maria ina ng kanyang Panginoon. Tutol ka doon. So bigyan mo ako ng talata na sinabi, si Maria ay hindi ina ng Panginoon. Huwag kang magbasa na si Kristo ay nandoon na bago likayin ng mundo. Hindi yan ang tanong eh. Ibigay mo talata bro na si Maria ay hindi ina ng Panginoon. Okay, yung tanong mo wala sa Biblia kasi Sige, wala. Nasa Biblia ba na si Maria ina ng Panginoon? Ano nasa Biblia bro? Si Maria ina ng Panginoon o si Maria hindi ina ng Panginoon? wala din yan sa Biblia na ina ng Panginoon si Maria. Wala din yan. Ano yung mababasa bro ano yung mababasa sa Luke 1:43? Ina ng Panginoon o hindi? Sino may sabi sa iyo? Si Kristo. Hindi. Ang sabi ka, ano si Kristo ang nagsabi? Bro, nasa tiyan ba si Kristo nito? Ano ka ba? Wala ka... Bro, nasa tiyan ba si Kristo? Ito ba? Tatanungin mo ko si Kristo ba nagsabi? Napaka-illogical naman. Hindi to. Ang tanong ni Elizabeth dito bro, ito. Sino ba ako? Ito tanong niya eh. Sino ba ako? Yun ang tanong. Kinsa man ako? Ito ang tanong. Kinsa man ako? Nga giduaw man ako sa inahan sa akong Ginoo. Yung sinabi niyang giduaw ako sa inahan sa akong Ginoo, statement yon. Ang tanong dito, kinsa man ako? Yun ang tanong. Taka ka lang tabi niya. Ha? Asa mo ko mabasa. Pamira sa day si katawa kay mura makagyawa. Uy, napikon. Bro, Butlay. Pinapakilala ko sa inyo, pastor tong kausap ko, Pastor Assembly of God. Lucas, sabi ng Lucas, chapter 2, verse 40. Wait lang bro. Huwag kang tumakbo sa Lucas chapter 2 verse 40. Alam ko yung talatang yan eh. Alam ko yung talatang yan eh. Ibigay mo sa akin bro na sinabi sa Biblia na si Maria hindi ina ng Panginoon. Bro, sabi ng Lucas chapter 2, isang tanong, isang sagot. Hindi ka sumagot eh. Hindi, sumagot ako bro sa tanong mo. Pero eto kasi for clarification kasi ito bro kasi yung sagot namin tinututulan mo eh. Kaya for clarification ito. Naniniwala ka ba bro sa Biblia si Maria ina ni Jesus? Yes or no? No, kasi po wala yan sa Biblia eh. Kung wala sa Biblia, sino ang tinutukoy doon sa Galatia 4:4 ng anak ng Diyos isisilang ng babae? Sinong babae yung tinutukoy doon?
Si Maria kasi po ay isang prophecy po yan. Ibig Wala daw sabihin sinabi po na si ay ina ni Jesus. pakinggan mo muna bro. Pakinggan mo muna bro kasi sabi ng Isaiah bro. Wala ba Isa, istorya nga ina ng Jesus? Ano, na, pakinggan mo. Ano yung ba dyan, eh? Isang sagot bro. Hindi ka nakinig Sabi sa na, hindi sagot ko bro. kiniwala ng ina ni Jesus daw kasi wala daw sinabi sa Bible. Basahin daw natin Marcos 3:31, 32. Wala ba Marcos, sinabi na ni Jesus? Marcos 3. Wait lang, bro. Bro, Sabi mo kasi sabi hindi ka ng- naniniwala, di ba? Hindi ka Sabi ng naniniwala. Lucas, bro, sabi ng Lucas chapter 2, may isang tanong, may isang sagot. Hindi pa nga ako nakasagot, nagtanong ka na agad. Paano yan magkaintindihan? Bro, magkano tayo ito, bro, ha? Naniniwala ka ba sa Biblia na sinasabi na si Maria ina ni Jesus? Naniniwala ka ba doon o hindi? Wala nga sinasabi sa Biblia. Paano mo itanong na wala sa Biblia? Naku naman. Wala sinasabi sa Biblia, bro. Sigurado ka, bro? Wala. Kung, Sino may sabi sa'yo kung na- mabasa ko, bro. Sino may sabi sa iyo lagi, si Kristo ay ina kung, ng Diyos? kung mabasa ko, bro, na si Maria ay ina ni Jesus. O sige, walang question mark ha. Sige. Hindi, Maria ina, walang question mark, Maria inahan ni Jesus. O Sabi sige, walang question mark sa King James Version ha. Ayan ang butbut. Di ko ganag butbut. Wala may bot-bot dito, ikaw na may di mo dawat. Butbut lagi ng contemporary bro. Ayaw pagbutbut ng Asan contemporary. ang ebidensya mo na bot-bot ng contemporary? Ay siyempre, kamo rin nagama-gama. Tanawa ng Asan ang ebidensya mo na katolikong gawa ang contemporary? Bro, tanawa ng imprimatur. Tanawa ng imprimatur. Inyo hagi apon. Bro, walang imprimatur ang contemporary ko, bro. Pakita ko sa iyo, walang imprimatur to. Paano walang imprimatur yan na absent yan eh. Kung ipapakita ko sa iyo ang contemporary ko, bro. Walang imprimatur ito, bro. Amin yung mali ka. Wala talagang imprimatur yan bro kasi apps yan eh. Hindi abso, Biblia talaga, bro. Biblia. Kukuha ko Biblia, ha? Contemporary. Wait lang, ha? Biblia, kukuha. Wait lang. Sige bro. Tayo dito, Biblia, contemporary. Kita mo lang ka pre. Wala lagi. Bisa. Ito, bro. Ito na, bro. Biblia Sige, ito. bro. Hindi ito apps, ha? Open cam bro, Oh. open cam bro para makita ka bro kasi video call ito eh. Naka-open cam naman ako. Hindi ako naka-open cam dyan. Hindi Yung bro sa pala, video. yung pala. Ito ay contemporary English version. Ito, bro. Ito ay contemporary English version, bro. Kita ko lang, ha? Wait lang. Ayan. Ito ay Paano ako maniniwala bro? Hindi naman makita dito. Ito, bro, contemporary English version ito. Ayan, no? Wala siyang imprimatur, oh. Buksan ko lang, ha? Ayan lang. Ayan. Dito pala. Ayan. So, wala siyang... Okay bro, wait lang. Wala siyang imprimatur. Oh. Sure ka bro? Sure ka bro? Walang imprimatur? Wala imprimatur yan, bro. Tapos niyan, Old Testament na agad, Genesis. So, hindi ito apps, ha? Hindi ito apps. Ito ay Biblia talaga. Hindi apps yan. Maliwanag pinapakita ko sa inyo na hindi apps yan. Ito ay Biblia. Contemporary Okay, bro. English version. So, asan dito? Bro, wait lang. Ito, ang salitang imprimatur ay isang Latin term na nangangahulugang ipinahintulot na ma-imprimita. Ito ay isang opisyal na ipahintulot mula sa isang wait lang. obispo ng simbahang Katoliko na nagpahayag na isang aklat. Igaklaro ko, ha, sa lahat ng mga nanonood, ha, walang imprimatur ang contemporary English version. Yan Meron nga bro eh. nasa binubuklat, bro. Huwag ka magsinungaling, bro. Nasa harap ng camera ng Biblia mismo, oh. Binubuklat ko nga eh. Mag-research ka nga bro, Sabi Ay, dito naku, ay kawawa isang naman device to yan. eh. Oo, kawawa naman to eh. Tingnan nyo, puro na lang siya pamamaratang. So, gawa mo, bro? brother Botlay. Brother Botlay. Yes, Brother Wendell. Yes. Pastor ba talaga ito? Si Butlay? Napapakilalang pastor.
Aboy, nako. Ba't di niya alam na ang, naman ang ang sabi niyan. contemporary ay protestante pala yan? Oh, hindi niya alam na contemporary Ganon Protestant Bible. Ganon ka-inosente itong si Butlay. Oh. Ang At saka, contemporary katoliko daw. at saka, Butlay, pagkatapos ng Malakyas ito, Butlay, Mateo kaagad. Yung may imprimatur ba pagkatapos ng ng Malakyas, Mateo kaagad? Paano naging official lang walang imprimatur? Loko-loko talaga utak niyo. Ha? Paano naging official yan pag walang Asan yung imprimatur? ebidensya mo na official Catholic Bible ang contemporary? Ayaw, ulo-ulig yung kagalingon. Bro, Butlay. Eto maganda dito kasi pinapakita ko sa inyo kung anong klaseng pastor itong kausap natin ngayon. Butlay. Bintangero ka na. Huwag kang mag-alala, bro, kasi kitang-kita yung pagmumukha mo sa live namin. Kung gaano ka kabopos. Ha? Pinapakita ko sa live namin. Hindi ka marinig, bro. Huwag kang mag-alala, hindi ka marinig. Pinapakita ko sa inyo na ang pastor na ito, puro daldal, wala namang ebidensya. Matatanggap kaya yan? Butlay, eto babasahin ko ito ha. Ito ay hindi ito contemporary version ha. Ito ay magandang balita Biblia, Mateo 1:12. Ito sabi dito, bro. Yan ha. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconia, Salatiel, Jerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sangayon ka rito. Okay, sagot bro. Yung sinasabi ng ina ni Kristo, yung pagkatao bro, hindi sa Hindi ang tanong, bro. Ang tanong ko sa'yo, sang-ayon ka ba dito sa sinasabi? Sabi mo kasi kanina, wala sa Biblia. Ha? Butlay, sabi mo kanina kasi, walang mababasa sa Biblia na si Maria ay ina ni Jesus. Sang-ayon ka ba, mababasa dito si Maria, ina ni Jesus? Yes or no? Okay, itong sagot, sinabi nga sa ngayon ako sa Biblia, pero sa unawa mo, Okay. So, inaamin mo dito na mababasa si Maria, ina ni Jesus. Tanong, itong Maria, ina ni Jesus, totoo ito o mali? mali yung unawa mo, totoo ako. Hindi. Wala akong tinatanong sa unawa ko. Ang tanong ko sa iyo, Stroman fallacy pala to eh. Walang binatbat ang pastor na ito eh. Tawawang pastor. Walang binatbat. Ano ba naman tong pastor na to? Oy, mga protestante, ito ba pastor ninyo? Kawawa naman kayo, ito pastor niya, walang pinag-aralan to eh. Sabihin ba naman na wala raw sa Biblia? Nabasa sa Biblia, sabi naman niya, mali ang unawa mo. Nagbasa lang tayo eh. Ito yung hinamon ko ng debate na ipinasa kay Dino Diaz sa takot. Tandaan ninyo ha? Si Darwin Butlay, marami na kaming beses niya nagharap sa Tagbilaran. Pero never niya akong hinamon ng debate. At nang hinamon ko ng debate, itong pastor na ito, inilipat niya kay Dino Diaz. At ito rin yung pastor na tumakbo sa kalagitnaan ng debate nila ni John Ray. Kaya, eto maganda to, di ba? Oh, Bakit si tumakbo? Butlay. Bakit tumakbo? Takot. Tingnan nyo ha. Hinamon ko ito ng debate si Butlay. Anong ginawa? Pinasa kay Dino Diaz. Ano naman to? Papasa-pasa kay Dino Diaz. Ikaw yung hinahamon ko eh. Okay, eto tayo. Then, may nabasa pala sa Biblia na si Maria, ina ni Jesus. Tama ba ito, Butlay, o mali? O yun, nawala na naman. Kawawa lang ng Butlay na to. Ano nyo, anong ginawa ni Butlay sa ating
sa ating ano ngayon. Ginawa ni Butlay, wala lang, puro lang chill-chill. Pero hindi niya alam, napapahiya siya, pati yung mga kasamahan niya. May tumawag na si J. Don Maghanoy. Ano kaya sadya nito? Tanungin natin ha. Tawagan ko muna to si... Brother Jando. Yes, Brother John. Sagutin ko lang yung tanong ni Brother Wendell, bakit tumakbo? Nangyari kasi doon, Brother Wendell, nagkausap kami na mag-debate nga. Tapos, hindi natuloy kay Rasya. Sabi niya sa ano na lang niya, sa live niya. Sa pinapasok niya ako sa live niya. Tapos kumuha kami ng isang moderator. Yung moderator na kasamaan din niya na na hindi pabor sa kanya. Tapos, ang nangyari kasi, noong sa tanungan na, ang mga sagot niya sa akin, puro kontra sa pahayag niya. Namalayan niya na puro kontrahan, kaya biglang tumakbo. Sabi niya, malulubat na ako, bro. Tapos nagpatay na siya ng tapos sabi ko na lang, sige, tapusin nila natin to next time kasi lubat ka naman pala. Yun ang naming dalawa, yun ang history naming dalawa. Tumakbo yan, hindi niya tinapos yung debate kasi na puro kontrahan siya sa mga tanong ko sa kanya, na kontra sa mga pahayag niya, nagkakontrahan, kaya napahiya, kaya tumakbo yan. Yan ang nangyari sa amin, Bro Wendell. Yan na nga, hamunin ko muna ulit Debate ta sa Tagbilaran. Yan. Hamunin ko muli ito si Butlay. Hindi ko alam mo ba ito? Okay, so dito may tumawag kanina. Hindi ko sinagot kasi na si Butlay sa linya. Ano siya tatawagin si J. Don Maghanoy. Ano kaya sa dyan ni Brother J. Don? Hello, good evening, bro. Hello po, good evening po. Hello, good evening, bro. Go ahead. Good evening bro. Comment lang sana ako kay Pastor Butlay kung pastor ba talaga 'yon. Yun ang sabi nila, bro. Pastor daw yun. Ewan ko. Kasi ang logic niya napaka yung logic niya. O, di ang totoo niya, talagang yan. Parang nakakainis na, hindi makapag hindi nakakaintindi ng sagot. Sinasagot Bro, nakakaintindi naman si Butlay, bro, kasi ko na yung tanungan sa kanya Nakakaintindi si Butlay. Pero dahil ayaw niya na yung sagot niya pumabor sa atin, kaya sinasadya niyang baluktutin. Halimbawa, sinabi niya kanina, walang mababasa sa Biblia na si Maria ina ni Jesus. Sabi ko, kung mababasa ko, sabi niya, wala talaga yan. Nang binasa ko ngayon, sabi niya, mali yung unawa mo. Yun na nga po Yan ang sinasabi ko. Ayaw magbasa ko ng ibang translation. Sabihin kagad, binutbot yan. Binutbot dahil hindi pabor sa kanya. Kung pabor naman sa kanya, babasahin niya. Halimbawa, mayroon siyang binabasang Amplified Bible na okay daw yung faith alone. Hindi pa na hindi pa na verify yung kung talagang nakalagay ba talaga doon. Pero pinapakinggan niya. Para sa kanya, totoo yun kasi pabor sa kanya. Kung hindi pabor sa kanya, binutbot. Di ba? Binutbot. Kaya yun ang problema sa mga ibang sekta. Sa mga Katoliko, congratulations sa inyo at hindi kayo tulad ng iba na sirado utak. Sa lahat ng mga Protestante dyan na sirado utak, naway buksan ninyo yung isipan ninyo. Paano nga ba? Tingnan nyo si King Bishop Ephraim Bulambaw. Lumaban, naghamon about Mother of God. Yung pala, ang pinanggigiitan, yung termino lang pala. Pero yung idea kung bakit nabuo ang termino, hindi pinag-aralan. Bakit? Akala mo, tanungin ba naman na ako, nagkaroon ba ng ina yung ama? Mali. Ang nagkaroon ng ina, yung anak. Kasi yung ipinadala upang isilang ng babae, yung anak. Kaya yung anak ang nagkaroon ng ina. Ina ng Diyos. Sinong Diyos to? Yung anak. Liwanag naman dun kaso, para lang ipakita na hindi siya nalulugi, dulong-dulungan. Tingnan nyo si King Bishop.
hindi matanggap sa sariling natalo siya. Para sa kanya, ang napatunayan ko lang, yun lang daw Diyos si Jesus at si Maria ay ina ng Panginoon. Yun lang napatunayan ko. Patunayan nga eh. Hindi letra por letra. Yun ang problema nila. Okay, so sa lahat ng mga nandyan, good day sa inyo lahat. Good afternoon. Kasi sa lahat ng mga nakantabay, abangan nyo lamang po, no, medyo na mahaba-haba yung panahon na ako ay nag-relax. So, bukas po ng alas 10 ng umaga, muli tayong magbabalik sa ating straight to the point live. Yun ay dahil sa, alam nyo na, medyo, nagkaroon tayo ng laking problema sa YouTube channel ni Father Darwin. Kaya tapos grand opening pa nung bagong Office of Healing and Exorcism. Kaya yun ang nangyari. Okay? Sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and bye-bye.